Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, ang favorite color ni Sir Alden na kulay blue ay ito yung pinili ni Ma'am Catherine na balloon dun sa birthday ni Baby Maria. So sa Baby Maria pala ay anak ni na Mama Salvador na best friend niya. At saka bago yung kay Sir Alden na napaiyak siya mga kasambreros. Anak ni na Mama Salvador at saka niya Sir Rambo Nunez mga kasambreros. So ito po ay para mga balloons dun sa birthday venue mga kasambreros. And kulay blue. Eh di ba pag babae dapat kulay pink. So siya pinili niya yung kulay blue mga kasambreros. Naalala ko tuloy yung cotton candy na kinain nila sa California mga kasambreros after dun sa COVID theater. Dun sa Hello Love Again na parang tuwang-tuwa talaga. Kasi di ba parang may pagka childish ito minsan si Ma'am Catherine parang babata-bataan tapos ang kulit-kulit no, kung kaya nag-jive talaga at hindi nagka-clash. Sabi nga ni Ma'am Ruby ay hindi nagka-clash ang kanilang ugali kundi nagja-jive mga kasambreros. Kumbaga pa parallel ba no, nagtatagpo hindi sila nagtatagpo nang umaayon silang dalawa mga kasambreros yung kanilang ugali na dalawa, kung kaya sila ay masayang-masaya kapag nagsasama ang Kathleen mga kasambreros. Kahit na sa public no, pakausapin mo sa mga Amerikano, sa mga American accent no, go na go ang Kathleen mga kasambreros. Ganun sila katindi. So naalala ko yung mga pagkukumpara kay Sir DJ kapag Amerikano ang kausap ng Kathleen dati. So pero move on na po tayo no mga kasambreros, naisingit ko lang. So no, favorite color Sir Alden kasi ang blue. Na-connect na mga Cathinatics mga kasambreros. And then ito, mamaya nito. Sige, tutuloy ko na ito. Ito yung mga pictures nung umattend sila ng birthday celebration ni Baby Maria. Tapos, sana dito no, si Sir Kyle Echari, sana bawas-bawasan yung pagiging clingy kay Ma'am Catherine. Kasi kahit na mag-ate sila, no, ay talagang dapat bawas-bawasan din ang pagka-clingy kasi minsan yung mga tao nakatingin and then baka bigyan ng mali siya kasi alam nyo na. So kasi malalaki na sila no, hindi na sila parang pa 12-13 years old na ganyan. Sobrang close ni Sir Kyle Echari yung Catherine. So physical touch no, yung love language siguro ng dalawang ito, lalo na po si Ma'am Catherine, sobrang clingy. And then ito, may picture din si Ma'am Catherine no, hindi ko kilala kasi ito baka friend niya rin ito no, nagpa-picture din sa sa venue ng birthday celebration ng anak ni Mama Salvador. And then si Sir Alden, ito na nga no, napaiyak siya mga kasamaris dahil dito sa birthday ni Tito Ed. Si Tito Ed ay sobrang close niya Sir Alden. Sabi nga niya ito no, for a couple of years naging parang magkasama sila, tapos iyak na sana siya. And parang bibitawan niya sana yung microphone kasi nga napapaiyak na talaga siya. And pinigilan siya ni Kuya Kim, sabi niya hindi, go, sabi niya gano'n ni Kuya Kim. Tapos nagpatuloy si Sir Alden, sabi niya seeing you in the gym is a fresh air para sa amin, no, para sa akin, sabi niya gano'n. And then sabi pa niya, you mean a lot to all of us, no, how much we love you. Tapos yan, napatigil na ulit siya kasi parang iiyak na sana siya mga kasambreros. So yun, pero nagpatuloy pa rin siya. We love you so much Tito Ed, happy birthday. Tapos hinag niya siya Tito Ed. So akala ko si Sir Johnny Manahan, so hindi pala no, si Tito Ed. Hindi ko alam kung pa-comment naman po kung anong tunay na pangalan niya Tito Ed po no, mga kasambreros and Cathinatics. Tito Ed lang kasi ang na-mention dito. So yun po. And then ito, sobrang kulit ito kasi may yung sa may simbahan, yung bata na parang angel nagpadila no, kasi sabi doon, dila trend ka rin ni Alden baby boy, sabing gano'n ng comment dito at saka ng caption. And which is true kasi yung dila trend ni Sir Alden ay talagang naging trending na pa Jessica Soho nga siya mga kasambreros dahil sa kanyang pauso na ito. And then ito nag-Instagram siya ng Instagram story niya for today no, June 2, 2025. Ang kanyang hindi ito si Bailey no. Si Bailey lang yung kilala ko sa sa kanyang mga aso ba yan. Ang dito parang pinapakain niya ng siopaw ba ito or parang dito parang tinapay na ewan. So pero siya, masarap ito. Akin na lang, joke lang po. Pinapatawa ko lang po kayo. And then ito, si Ma'am Catherine, parang nagkaroon sila ng
promo din sa V-Jewelry mga kasembreros. Nagkaroon sila ng 10% off sa mga alahas mga kasembreros. So enjoy this special offer now. It's pearl season. So yun po mga kasembreros, no? And marami, parang sabay rin silang nagkaroon ng sale or promo mga kasus ng Oxycure, no? At saka Hungry Pita. And then ito, prayer ni Sir Alden na kanyang Instagram story. Napakaganda nito, no? Matthew 18:3 to 5. Sabi niya, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever takes the lowly position of this world is the greatest in the kingdom of heaven. Whoever welcomes one such child in my name welcomes me. So si Jesus Christ yung nagsasalita mga kasembreros. Parang napakaganda nito. Gusto ko sanang pahabain yung ano dito explanation, pero yun nga, no? Para parang summary niya mga kasembreros ay maging humble tayo na kagaya ng mga bata para magkaroon tayo ng kumapa. Kasi ang pinakamababa, pinaka-humble dito ay itinataas ng Panginoon sa kanyang kingdom mga kasembreros. And then yung kanyang prayer naman ay sobrang ganda nito. Sabi niya dito is, Dear God, help me to rest and wait in you, not with inactivity, but with a heart that actively seeks you each day. Teach me to trust in your timing and to find peace in knowing that you are always at work, even when I cannot see it. While I wait, guide me to pursue you with all my heart through prayer, studying your word, and walking in obedience to your will. Strengthen my faith and help me to grow closer to you, knowing that waiting on you is never wasted. Sobrang ganda. Dito makita mga kasembreros na he's such an example of mayaman na siya. He has everything. But yung total dependence niya, talagang yung pagiging makadiyos niya mga kasembreros, ito talaga yung isa sa pinakahinahangaan ko. No, apart from nag-aantay talaga siya, nagpupundar talaga siya, nag-invest bago mag-asawa, ay ito yung yung God-fearing character niya. Ito talaga yung isa sa pinakahinahangaan ko mga kasembreros. And totoo to, no, ang salita talaga ng Diyos ay totoo mga kasembreros. Ako ay mapabuhay na patotoo, no, living witness and testimony mga kasembreros na ako mismo makakapag-testify how good, how powerful, how amazing the God of the God's word is mga kasembreros. And then ito, sobrang ganda naman katin dito, no, sa kanyang kulay white na na suot. Parang picture niya na sa kanyang outfit kagabi mga kasembreros. And then itong TNT niya mga kasembreros, kulay white at saka blue, no, yung kanyang suot mga kasembreros, na favorite color din ni Sir Alden mga kasembreros. Napansin ko lang din. And then ito, last item natin, itong parang sa Sugar High franchise or business mga kasembreros na Sir Prince Benmar, no, kasama syempre ang kanyang mga gym buddy. So sugarhighbakery.ph. Tapos si Sir Alden ay andun sa sulok, nandito rin si Mama Tin, and then Sir Alden sa sulok, no, naka-white siya mga kasembreros. So after nung kay Kuya Kim, ito, no, kasi yung suot niya ito naka-white siya at saka maong na pantalon mga kasembreros. So sobrang kulit lang ng inyong Pops Alden dito. So yun po, na sugarhighbakery.ph. Alright, so yan lang actually sa ating Cathin items. Sana po ay pangyan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasembreros ay sobrang ganda po nito. Simple lang ating title, Mata. Matthew 6:22, the eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. Sa ibang verse po, open my eyes that I may behold wondrous things out of your law. So this was King David praying to God or Yahweh. So sa Matthew 6:22 mga kasembreros ay gumamit ang ating Panginoong Jesus ng metaphor, no, na nag-highlight ng kahalagahan ng perspective at saka focus natin sa buhay. So yung eyes mga kasembreros or eye or mata na ginamit dito, it's not just about physical eye natin mga kasembreros, but it speaks about broader, mas malawak mga kasembreros, malalim at mas malawak na focus or sakop ng salitang I ng ating buhay. And ang I dito ay nagre-represent ng kung paano tayo mag-isip, no? Paano tayo mag-perceive and how we interact mga kasembreros sa mundo sa paligid natin. So it can be thought of as the lens
through which we see everything and how we interpret and we what we encounter daily. So, papaano ba tayo mag-approach? Papaano ba tayo mag-counteract mga kasembreros? So, ito ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus dito mga kasembreros. It's not just about the physical eye. So, pansin natin yung ating mata, di ba, vision. So, how we are focusing to something every single day and to someone, especially tao mga kasembreros. May mga tao na nakafocus sa kanilang asawa, may mga tao na nakafocus sa kanilang jowa, nakafocus sa kanilang pag-aaral, nakafocus sa kanilang pangarap, nakafocus sa kanilang activity araw-araw, nakafocus sa kanilang trabaho, nakafocus sa kanyang crush, nakafocus sa gantong uri ng activities. So, ito yung ibig sabihin nila dito mga kasembreros ng Panginoon, no? A healthy eye signifies a clear and focused vision. So, pag malinaw ang ating focus, pag malinaw ang ating kumaga pa yung ating paningin mga kasembreros at pananaw sa buhay in general ay kumapa lalong-lalo na kapag naka-align sa Panginoon. Ito yung number 1 na commandment and recommendation dito mga kasembreros. Naka-align yung ating heart and mind dapat sa God's will, no? Sa will ng Panginoon at katotohanan. So kapag ang ating vision ay healthy at saka mabuti or good mga kasembreros ay inaalaw ng Panginoon na inaalaw ng Panginoon na yung ating buhay ay puno ng liwanag, mapuno ng goodness mga kasembreros. On the other hand, kapag hindi healthy ang ating paningin, yung ating focus mga kasembreros or bad, ay nagkakaroon tayo ng darkness over our entire being. So this contrasting imagery emphasizes the critical nature of what we choose to focus on, and it points towards spiritual health. So pansin natin mga kasembreros, kapag ang tao may focus, kunwari focus ako sa goal ko na ma-achieve ko yung gantong bagay this year, focus ako sa gantong gawain this year. So si Apostol Pablo mga kasembreros, alam niyo kung bakit na he's one of the greatest figures sa New Testament mga kasembreros, and he was able to write the 1/3 ng New Testament, 13 or 14 letters or epistles mga kasembreros ang nasulat ni Apostle Paul or Apostol Pablo. Yung Romans, Corinthians, Timothy, Thessalonians, Galatians, Philippians, and so on, ay dahil nakafocus siya, no? Yung paningin niya mga kasembreros ay nakafocus sa goal niya to spread the kingdom of God, and understanding the context of Matthew 6:22 ay napakahalaga sa ating comprehension. As a sort of background po, ito po ay nangyari sa Sermon of the Mount, no, ni Jesus Christ, na kung saan ay yung kanyang followers and the crowd mga kasembreros ay tinuturuan niya about the principles of the kingdom of God. So andito rin sa mga surrounding verses ng Matthew 6:22 ay nagturo ang Panginoon about kung saan ka nakafocus. Kunwari nakafocus ka sa kayamanan mo, ay nandun din ang puso mo. So where your treasure is, there your heart will be also. So ganun siya mga kasembreros. And this all flows together, suggesting that our priorities shape how we see and interact with life. So pansin natin kapag tayo po ay nakafocus sa paggawain ng Panginoon, no, salita ng Panginoon, so nagkakaroon din tayo ng reshaping ng ating ugali mga kasembreros, no? Kasi you cannot say na you love God but you hate your nanay, you hate your tatay, you hate your kapatid, you hate your asawa. So hindi po pwedeng ganun mga kasembreros. So mahal natin ang Diyos unang-una sa lahat, no, with all our mind, soul, and strength. Tapos ang kapwa natin tao, especially our families mga kasembreros. So yung kahalagahan nito ay great or dakila mga kasembreros, kasi napaka-valuable ng lesson dito. Yung importance talaga ng perspective at saka focus ng ating spiritual lives. Kasi kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, yung mata natin yung nagiging lagusan ng ilaw, ng wisdom, ng spiritual food natin mga kasembreros ng salita ng Diyos. So yun yung nagiging daanan, nagiging highway papunta sa ating katawan. So whatever we read, salita ng Diyos mga kasembreros, ay napiperceive ng ating mind, and then dapat nadadigest ng ating entire being mga kasembreros, especially when the Holy Spirit is with us mga kasembreros. So He will teach us and remind us the things that we need to do and accomplish mga kasembreros, especially
pupunuin niya at i-fill ng light ang ating entire being. So, yun, no, the first lesson is to evaluate our priorities. No? Kailangan evaluate natin ang ating priorities araw-araw. So, ano yung pinipili natin na fokusan, mga kasombrero sa Tagalog pa, ay kapag pinipili natin na mag-focus sa ganito, ay yung ating puso ay nandun din po, mga kasembreros. Kumari, nakafocus ka lang sa panliligaw, nakafocus ka lang sa gantong investment, sa gantong business, nakafocus ka lang sa gantong goal, no? So, andun rin yung puso mo kasi kapag wala doon ang puso mo, useless din, hindi ka magtatagumpay. Kapag wala ang yung puso, kapag parang half-hearted ka, mga kasembreros. So, ganun po siya. So, another lesson is to remember the impact of our perceptions. Pansin natin, yung perception natin, or impression sa isang tao. Kunwari, ang kapitbahay namin, yung chismoso, yung chismosa, perception mo, yan, humble yan, yan, isa, mabait yan, yan, loving yan sa magulang, yung isa, pasaway yan, no? Ako, sakit ng ulo nga ng magulang yun, lalo ng buong community. So, yung perception natin, doon nabubuo yung judgment natin, mga kasamaras. And we must be cautious of how fleeting influences shape our outlook on life. So, yung fleeting, mga kasamaras, ibig sabihin po niyan is temporary. Maging aware tayo, mga kasus, at mag-ingat tayo sa mga nakaka-influence sa ating paligid, lalong-lalo na kapag hindi ito influenced by God, mga kasembreros, kasi maliligaw tayo ng landas, no, kapag hindi yan influence ng Panginoon at ng kanyang salita. So, additionally, choose to see the light in others. So, yung natutunan ko rin dito, kapag nakafocus ka sa mga bagay na wala pa sa'yo, kunwari, yung pangarap mo hindi mo pa na-achieve, so nakafocus ka pa doon. Along the way, kasi araw-araw ka namang nabubuhay, araw-araw tayo nabubuhay, dapat habang nakafocus ka dun sa pangarap mo, you don't have to neglect, no, or you don't have to be bitter na hindi mo pasalamatan yung mga blessings mo araw-araw. Kasi yun ang nakakalimutan ng ibang tao, since nakafocus sila dun sa goal nila, yung mga maliliit na bagay na natatanggap nila na grace sa Panginoon, mercy, forgiveness, and God's word, no, at saka wisdom, ideas, strategy sa araw-araw nilang pamumuhay, nakakaligtaan nila magpasalamat. So, hindi po dapat ganun. As we dream things, mga kasos, as we dream goals, mga kasembreros, and meron kang pangarap, huwag mong kalimutan ang blessing ng Panginoon, ang habag, ang mercy at ang grace ng Panginoon. Araw-araw po yan. So, marami kasi ang nakakaligtaan yun, no? Focus. So, parang yung anak mo na may goal, tapos parang binigyan mo ng konting amount, for example. Goal niya magkaroon ng gantong amount, goal, tapos binigyan mo ng konti, tapos hindi siya nagpasalamat. So, di ba, anong mararanasan natin bilang magulang or bilang nagbigay, mga customers, or kahit na nakatingin ka lang dun sa anak na binigyan tapos hindi nagpasalamat, diba? So, maka-comment ka talaga na, ano ba yan? Binigyan na nga ng hindi pa nagpasalamat. So, ikaw mismo na nagbigay, mawawalan ka na ng gana na magbigay pa ulit kasi nga, hindi nagpasalamat yung binigyan mo. As simple as that, mga kasembreros, diba? So, kung kaya, ugaliin din natin yung perception ng yung focus natin ba. Kung ang focus natin sa salita ng Diyos, tuturuan tayo maging grateful, magiging mapagbigay, mga kasembreros, and having that mindset of gratitude sa ating buhay. Kasi napakasarap kaya pakinggan na konti lang naman yung binigay ko, nagpasalamat ka agad, di ba? So parang talagang talagang magandang ugali, mga kasembreros, ng taong pasalamat. Parang sinanay ko lang hindi siya kahit na anong ibigay mo, kahit na ayuda minsan sa gobyerno, dun sa may mga barangay, for example, ay nagpapasalamat talaga siya. Tapos nagugulat yung nag-a-assist doon na, alam mo na, sa dami-dami ng aming assist, nako, ikaw lang yata nagpasalamat ng ganito kasi parang tinataas niya pa yung ayuda mula sa gobyerno. Hindi, yung pension pala ng mga senior, for example. So, kunwari naka-receive siya ng ganun, so tinataas niya talaga yun sa harap ng na salamat Lord, thank you kasi malaking bagay yung ganito. Tapos nagugulat lang yung assistant, yung nag-a-assist doon, mga kasembreros, na mga taga-government or barangay. Alam mo na yung dami ng hindi talaga sila nagpapasalamat, pero ikaw nagpapasalamat. Ay, naku, naging. So, parang ganun, mga kasembreros, no? As simple as that. Ginawa talagang example si nanay. Dahil ganun kasi talagang nanay ko, pagpasalamatin siya and humble. Alright, so now in the meantime, nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po, mga kasembreros, and paalam po.